Pahayag po ni Auntie Claire, mukhang natataranta na si Auntie Claire kasi imbis na makatulong siya, si Auntie Claire, imbis na makatulong sa popularidad ni BBM, buhat na naging taga-palasyo siya, pabulusok po si BBM. Tapos ngayon, imbis na siya yung tagasagot ng mga atake kay BBM, siya na po ang kinakasuhan. Alam mo, Auntie Claire, eto kasi ang problema mo no? Hindi ka makontento. Ewan ko lang Alam nyo kasi sa amin, sa totoo lang po, dapat sa gobyerno, no? Bawal ka na yung unless pinayagan ka ng boss mo. Moonlighting ang tawag diyan, di ba? Mayroon kang trabaho. Kaya nga para maiwasan sana yan, spokes ka tapos nagbablog ka. Dapat mamili ka lang. Tinanggap mo yung maging tao ka sa gobyerno eh. Diba? Conflict of interest yan eh. Tapos may babanatan ka. Alam nyo ba sa gobyerno, dapat ikaw ay neutral lagi? Yan po inuulit-ulit sa amin. Kaya nga, tuwing yung huli kong paalam, kinakailangan mo pag mag-eleksyon at may kakampanya ka, dapat nakalib ka. Kaya lagi ako naglilib pag may kampanyahan na po. Papaalam ako. Okay. May conflict sa pinasok ni Auntie Claire kasi kumikita pa rin siya sa labas eh. Sa bagay, paano nyo pipigilan si Auntie Claire? Ilang bang senador natin ang meron pa ring hanap buhay? Halimbawa, si Tito Soto, may Itbulaga pa rin. Si Rapi Tulfo in action, meron pa rin. Sa bagay, extension niya lang yung Senado, di ba? Yung Rapi Tulfo in action. Pero pag mga maliliit po, pag mga teacher, pag mga mga bawal po, ang dami pong pinagbabawal sa maliliit na tao ng gobyerno eh. Bawal kang tumanggap ng regalo, bawal ka. Pero yung pag mataas ka na, pwede ka nang tumanggap ng regalo. Katulad ni Chis Escudero. Bawal kang mag-moonlighting. Ibig sabihin, kumita sa labas. Sa labas ng yung ng oras ng yung paglilingkod sa gobyerno. Anong oras ba yung Rapi Tulfo in action? Ang sarap naman maging senador. Wala kang oras. Okay, ito po ang sinabi naman nito ni Yusek Claire na tila kinakabahan na sa kanyang posisyon. Kung may sama ng loob, Yusek Claire, open makipag-usap kay Libiste sa labas ng korte. Pero matindi po Congratulations, Auntie Claire Talagang, yan si Auntie Claire. Ang lakas ng paniniwala niya sa sarili niya. Hindi raw po siya kukuha ng abogado. Siya raw po ang magtatanggol sa ikinaso sa kanya ni Libiste. Siya mismo ang kanyang tatayong abogado sa kanyang sarili. Ang galing Congratulations, Auntie Claire. Talo mo si Dilima. Si Dilima kumuha ng abogado eh. Alam mo si Dilima, natatandaan ko, Panayang Puri, ang galing-galing ni Lenny, ang galing-galing ni Lenny. No? Nung kukuha ng abogado, tsaka si Shell Jokno daw, ang galing daw ni Shell Jokno. Lagi yan. Nung kukuha ng abogado, hindi kinuha si Lenny tsaka si Shell Jokno. Laila de Lima, bakit nga pala hindi mo kinuha? Bakit nga pala hindi mo kinuha si Lenny Robredo kung nagagalingan ka? Ano kayo, bali? Magaling kayo sa salita ko pero
Kinakailangan kong makalaya, no? Okay, eto po yung sabi ng balita, nilalaman. Bukas daw makipag-usap si Palace Press Officer at Presidential Communication Yusek Claire Castro kay Representative Leandro Libiste. Kung meron kasi siyang sama ng loob sa akin, hindi ko po alam kung may personal siyang sama ng loob sa akin. Kasi minsan sinabihan niya rin ako na I'm making a fool of myself. On air yun. 'Di ba kung tutusin nga ay mas libelous yun. Pero hindi ko na rin po pinansin dahil mali rin yung context ng sinabi niya doon. Kung makikipag-usap po ako po'y open. Wala naman po sa aking masama. Dahil ako naman po kapag ako'y nagsalita, binabase ko lang sa mga news ang sinasabi po nila. So wala po mali siya kung ano man ang ating i-content dyan. Kung sino, ayan, kung sino ang tatayong abogado, ako po ang tatayo para sa sarili ko. Ayan. So yan po yung mga pahayag ni Castro. Ako sa tingin ko, ang tapang nito ni Auntie Claire, di ba? Alam nyo sa totoo lang po, ang tapang niya po pagdating ng mga Duterte. Bakit? Kahit na anong sabihin niya sa mga Duterte, kasi alam niya ugali ng mga Duterte. Hindi marunong magsampa ng kaso yung mga Duterte. Napakatagal pong presidente, 6 na taon na presidente si Tatay Digong, kung ano-anong paninira. Ang sinasabi nila, narinig natin, mamamatay tao, manyak, kung ano-ano po. Hindi po hilig eh. Alam niyo yung ikaw, alam mo kung ano yung trabaho mo. Alam mo kung ano yung pinasok mo. Presidente ka ng Pilipinas eh. Tapos kada may pupuna sa'yo, may babati ko sa'yo, sampa ka ng kaso dito, sampa ka ng kaso doon. Hindi po pwedeng balat sibuyas. Ika nga. Kaya alam ni Auntie Claire na hindi siya sasampahan ng kaso ng mga Duterte. Namali siya ng tansya rito kay Libiste. Halimbawa, na-convict siya riyan. Tanggal siya sa pwesto niya. Alangan naman po siya, convicted, tapos na press secretary ka pa rin? O ano ka pa rin? PCOUC ka pa rin? Hindi yan katulad ng mga congressman na antitigas ng mga pagmumuka. Yun nga yung unang tanong ni, 'di ba, ni BP Sara nung dumalo siya sa hearing. 'Di ba convicted ka? Sabi niya kay Franz Castro. Bakit nakaupo ka dyan? Kaya nagulantang siya nung akala niya free na sa lahat yung paninira. Nung akala niya lahat ng siraan niya okay lang katulad ng mga Duterte. Nagulat siya eh. Kasi yung mga Duterte, tama yung pamantayan ng mga Duterte. Kaya ko naman sumagot eh. Bakit ko sasampahan ng kaso yung mga yan? Ako, hindi rin po ako believe sa mga sa mga tao ng gobyerno na mahilig magkaso. Pero kakaiba po tong kay Libiste. Una, batang-bata siya tapos binubuli siya. Gusto kasi siyang gawing halimbawa ng mga matatanda dito sa politika na kinakailangan sumunod boy. Boy, kinakailangan mo sumunod. Saka, batang-bata, binubulin yung lahat eh. Okay lang ako dyan, basta batang ganyan, putya, gumanti kayo. Pero yung matagal ka na sa politika, sensitive ka pa rin. Bawal ka dyan.